Alright, magandang araw muli sa bawat isa. Tayo ngayon ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos at nandito na naman tayo upang pag-aralan talaga ang salita ng Panginoon at makita natin ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Thank you, God. Alright, so ngayong araw na ito, ang ating pag-uusapan ay tatalakayin natin ang tungkol sa Church of Jesus Christ. Pinamagatan ko siyang The True Church of Christ. Sa Tagalog ay ang tunay na Iglesia ni Cristo. Alright? So, ang sabi sa Matthew 16:18, dito galing ito, no? And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen? Sa Tagalog, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Purihin ang Panginoon. Amen? So, ang merong magandang assurance dyan na ang gates of hell or ang kamatayan ay hindi magtatagumpay sa iglesia, sa church, sa tunay na church. Amen po ba? Now, meron po tayong apat na pag-uusapan dito. Una, yung role ni Peter sa church, yung role ni Jesus Christ sa church, yung mga kalaban ng church, at yung tunay na church of Jesus Christ. So una, pag-usapan po natin ang role ni Peter sa church. Si Peter sa Bible, mababasa mo sa Gospels, meron siyang apat na pangalang ginamit ang Bible. Ano? Simon, yan ang kanyang original given name. Yung Simon, son of Barjona, yung Barjona parang sa kanila nung unang panahon, yan ay lineage nila, apelyido nila, family name. No? Diyan sila nakikilala. No? Barjona. Now, Cephas, Aramaic version ng Peter. Okay? Kasi nung unang panahon, ginagamit pa nilang Aramaic. Alright, Cephas naman siya. Kepha naman yan sa, yung ang Cephas is English kasi yan. Ang talagang sa kanila ay Kepha. Alright? Peter, ito naman yung binansag ni Jesus Christ sa kanya. Ba't siya binansag ang Peter? Yan ang isa sa ating pag-uusapan ngayon. So, ang sabi ni Jesus, and I tell you, you are Peter. Okay? So, kumbaga, mula ngayon, Pedro ka na. Ikaw ay Pedro. By analyzing the verse, yung binasa natin kanina, ang tanong dito, kaninong pundasyon itinayo ang church? Kay Peter ba o kay Jesus? Yan ang tanong. Okay? Now, sinaliksik natin ito sa Greek ng Matthew 16:18. Pakibasa. Hindi nyo pala kayong basahin. Okay. So, sa literal na Tagalog na translation dyan, nilagay ko ang nakasulat dyan. Pakibasa yung Tagalog. Ready, go. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Petros, at sa ibabaw ng Petra na ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Okay, Petros at Petra. Ikaw ay Petros, at sa ibabaw ng Petra na ito. So parang sa the way na magsasalita, parang may gumagalaw na kamay. Yan ay parang apprehension lang natin, ano? Spekulasyon natin. Na pag nag-uusap kayong dalawa, may gumagalaw na kamay. Ikaw ay Petros, no? At sa ibabaw ng Petra na ito, parang may tinuturo, hindi lang natin makita. No? But the way the statement is being said, ganito ang itsura. Alright? Nag-uusap silang dalawa. Yung maliit na bato, yun yung Petros. Nababasa niyo yung batong maliit? Okay, yung malaking bato, ang Petra. So, parehong bato ang Petros at saka Petra. Okay? Ang Petra kasi feminine in form, kaya hindi pwede sabihin ni Jesus, ikaw ay Petra kasi lalaki si ano eh. So, pero ang Petra ay bedrock, malaking bato. Ang bedrock nakabaon sa lupa na matatag yan. Ano? Ang rock, maliit lang yan. Ang usual na rock. So, ikaw ay small stone, maliit ka na bato, sa ibabaw ng batong ito, no, tinuturo ni Jesus ay
ang Petra, ang malaking bato. Alright? So nakikita sa baba dyan, ang Aramaic ng Petros o Peter ay Kefa. Alright? So yan may dalawang klase ng bato po ang binanggit dito. Yan po yan, no? Tandaan niyo yan para maintindihan natin. So ito yung actual na itsura ng bedrock, nakatanim sa lupa, matibay. Kasi ang tanong dito, saan ba nakapatong ang church? Sa Petros o kay Petra? Alright? Na bakit sinabihan ni Jesus Christ si Peter ng ganito? Kasi siya lang yung nakapagsabi, you are the Son of God. No? Maraming mga tao hindi naniniwala kay Jesus Christ, pero si Peter lang nakapagsabi. So, sa palagay nyo, ang tanong, itatayo kaya ni Jesus Christ ang bato o ang church sa maliit na bato o sa malaking bato? So, dito po yan. Hindi po si Peter o si Saint Peter, as most Christians know, no? Hindi kay Peter nakapatong ang church, kundi kay Petra. Okay? Sa malaking bato. Alright? Ano ang role ni Peter dito? Ba't sinabi ni Jesus, you are Peter? Ikaw ay Petros. Si Pedro ay isa lang pong piniling pangunahing foundational builder of the church, kasama ang iba pang mga apostoles. Kasama dyan si Apostol Pablo. No? Nauna lang si Peter. Alright? So, yan po ang role ni Peter sa church. And then, ikaw ay Petros, at sa ibabaw ng Petra na ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Alright? So, isang revelation ito na first time inihayag. No? Ganun yan. Pag-usapan naman natin ngayon ang role ni Jesus Christ sa church. No? So, konting research lang ginawa natin na ang cornerstone po, si Jesus Christ, ang kanyang role ay isang cornerstone. Okay? Nung di pa uso ang simento, bato pa lang ang karaniwang ginagamit na pundasyon sa mga itinatayong building. Na-research ko, ang sabi ni Google dito, sabi dyan, na karaniwang isang bato lang ang nilalagay kada bahay bilang pundasyon. No? Sa isang sulok lang yan nakalagay at doon nakasalig ang lahat ng pader, lahat ng floor, kung ilang stories yan. Sa isang bato lang na yan. Kaya tinawag na cornerstone. Pag meron kanyan, matibay na ang bahay. Ito ang kanilang engineering nung unang panahon. No? Kinonfirm po ni Google yan, so wala tayong problema dyan. Nung unang panahon, karaniwang isang pangunahing cornerstone lamang ang ginagamit. Alright? Matibay na sa kanila yon. Sa ibabaw ng batong ito, okay? Sa ibabaw ng cornerstone na ito, ng pundasyon na ito, itatayo ang iglesia. Ibig sabihin, matibay ito. Bedrock ito. Alright? Si Peter, walang tibay na maasahan doon eh. Alright? Mamaya malalaman niyo kung bakit. So sabi sa Ephesians chapter 2 verse 20, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself, the chief cornerstone. Kahit yung mga building ngayon, merong mga cornerstone. Kaya lang, nag-improve na, hindi lang isa. Bawat kanto, kung 4 na sulok yan, meron na. Naintindihan natin? So nakabaon yan sa ilalim ng lupa. Lahat ng walls, lahat ng floor, sa cornerstone, nakapatong. Ayan. So yan ang ibig sabihin ng salitang cornerstone. Okay? At ang nagsabi dito ay si Apostle Paul. No? Ephesians 2 Chapter 2 verse 20. Tapos, kinonfirm din mismo ni Peter. Pakibasa ang 1 Peter chapter 2 verse 6. Ready? Go. As the scripture says, I am placing a cornerstone in Jerusalem, chosen for great honor, and anyone who trusts in him will never be disgraced. Kita mo? So, kung si Peter kay Peter nakapatong, kay Petros nakapatong ang church, katulad ng inaakala at tinuturo ng ibang mga relihiyon, no? Hindi sasabihin ni Peter ito. Verse na to. Ang tinutukoy ni Peter dyan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen po? So dahil si Jesus ang pundasyon ng iglesia, dapat mga aral
lamang ni Lord at ang kanyang mga apostol ang pinaiiral at ipinapangaral ng simbahan. Tama po? Kasi siya yung pundasyon. Now, ang kaso, may mga adversaries. Everybody say adversaries. May mga adversaries o kalaban ang church. Kaya nagkahiwa-hiwalay ang mga churches ngayon. Ang mga Christian, ha? Nagkasabog-sabog. Alright? So, yan ang ating didiscuss para malaman natin. So, punta tayo sa pangatlo. The adversaries of the church. Ang sabi diyan, ano yung adversaries? The gates of hell. No? Ang Tagalog sa gates of hell, ang tinutukoy diyan ay kamatayan. No? Ang hell kasi ay Hades sa Greek, di ba? Pag namatay ang tao, pupunta doon sa Hades ang mga taong namatay. So the gates of hell shall not prevail against it. Ang tinutukoy, ang ibig sabihin niya, kahit mamatay ang mga miyembro ng church, hindi guguho ang church. Naintindihan na? Kahit gawin yung martir by persecution, yung lahat ng mga members ng church, mananatiling nakatayo ang church. Yan po ang ibig sabihin diyan. The gates of hell will not or shall not prevail against it. Ano? So, evil, ang gates of hell, it means evil, it means sin, it means death. Not even Satan himself shall prevail against the church. Amen? Malinaw na anticipated ni Jesus na may malaking kakaharaping kalaban ang iglesia na kanyang itatayo. Pero ang good news, nakaprogram ang church na di magigiba. Sabihin natin, di magigiba. Di magigiba. Yan. Diyan sa deklarasyon na yan, the gates of hell shall not prevail against it. Di magigiba ang church. Dinisign ang church bilang ultimate warrior, ultimate victor, invincible, at saka undefeatable body. Amen? So, itong itatayo ni Lord, isang matibay na struktura ito. Gates of hell means death. So, kahit na magkandamatay ang mga members, kampante si Lord na ang church na ito ay hindi magigiba. Amen? Now, isa sa mga pangunahing gates of hell, adversaries ng church po ay ang legalism. Sabihin natin legalism. Legalism. Alright? Itong legalism, bawat church ay may kani-kanyang legalism. No? Papaliwanag ko kung bakit nagkaroon ng legalism. Ano ang legalism? Itong ating church na bago lang, hanggat maaari, gusto kong ma-lessen or i-lessen, if not totally eliminate, ang legalism sa atin. Alright? So, kaya maingat ko siyang binabantayan. Ano? Alright, so, bakit ang daming legalismo o legalism sa mga simbahan ngayon na naging sanhi ng pagkakanya-kanya at pagkawatak-watak ng mga believers o ng mga church, ng mga member ng church? Now, kahit ang legalism ay hindi kayang gibain ang church. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng maraming legalism is because dahil yung mga nag-umpisa ng kani-kanyang mga Christian churches, Christian groups, ay nagsimula silang maglagay ng mga rules. Nasusundan natin? Nagkaroon ng sila, pag sinabing legalism from the word legal, ito yung tama, ito yung batas, ito yung dapat gawin, ito yung patakaran natin sa ating organisasyon. Lahat ng organisasyon ay merong ginagawang legalities, no? May susunding patakaran. Alright? Bawal pumasok pag walang ID, no? Hindi pwede ang long hair, legalism yon, no? Kinakailangan dalawa dito. Lahat ng organization ay legalistic. Alright? Kinakailangan naka-uniform ka pag papasok ka. Bawal ang nakatsinelas pag kukuha ng police clearance. Legality yon. That's legalistic rule. Ganun ang, may mga churches na may mga rules, may mga legalism na wala sa Bible. No? Kung si Kristo ang pundasyon ng church, dapat, kung hindi sinabi ni Kristo, at hindi rin iniutos pinagagawa ng mga apostoles, dapat hindi sinasabatas ng church. Kasi siya ang cornerstone. At nag-iisa lang siya. Ang lahat ng apostol, nagpapatong lang, no, sa pundasyon niyon.
kung ilang floor ang ipapatong nila. Ang problema, marami mga churches na nagpapatong ng floors sa ibabaw ng pundasyon ni Jesus Christ, pero naglalagay din sila ng sarili nilang pundasyon sa kanilang ipinapatong. Sariling rules na wala sa Biblia. Yan ang dahilan. So, sa paglipas ng panahon, yung mga simpleng rules na yon, no? Halimbawa, bigyan ko kayo ng example, ha? Bigyan ko kayo ng example. Noong unang panahon, no, noong ang mga protestante ay nagtayo ng kanilang mga small institutional churches, mga organization, all right? Ang kailangan lang na kinakailangan bilang Kristiyano, maayos ang pananamit natin pag sasamba tayo, ha, pag tayo pupunta sa church. Maayos ang pananamit natin. Sa paglipas ng panahon, naging rule na 'yon, kaya kung hindi maayos ang pananamit mo, bawal kang pumasok. Naintindihan natin? Kaya nung ako ay bata pa lang, no, pasok ako sa isang church, nakita ni pastor na ang aking pantalon may zipper dito, maong, tapos hapit na hapit, tapos naka-t-shirt lang ako, tapos naka-tsinelas lang ako. Hindi pwede yan. Halika rito, pasok kayo dito. Lahat kayong mga nakakuan. May bibigay ako sa inyo mga long sleeve, kurbata. Tinuruan ako paano magsuot ng kurbata. Kailangan pala sa church na yon, nakakurbata ka at naka-long sleeve. Lahat ng lalaki. So ngayon, meron doong mga namamasura lang. Pag nasa labas sila, mukha silang basurero, pero pag nasa church sila, akala mo nag-uopisina. No? Gusot-gusot na long sleeve, gusot-gusot na kurbata, at gusot-gusot na pantalon, basta kailangan nasa loob ka ng church bilang bahay sa bahay ng Panginoon, kinakailangan nakapostura ka. Alright? Kami lang may itsurang ganon pag kami magsisimba. Legalism yon. Di ba wala naman yun sa Bible? That's one form of legalism. Na bawal din sa amin noon ang may balbas dito. Ang tawag dito? Hindi, yun dito. Goatee. Di ba goatee ba tawag doon? At bawal din ang merong mustache. Alright? Bawal. Sabi ko, saan galing yan? Bakit marami tayong bawal? So, ang legalism ay do's and don'ts ng churches. Bawat church ay merong ganon. So, ang legalism ay isa sa adversary kalaban ng church. Amen? So, sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng rule. Kaya nga po ako, pag ako mananamit, no, wala akong rule na kinakailangang susundan nyo. Pag gusto kong magkurbata, magkukurbata ako. Pag gusto kong ganito lang ako, kung gusto kong ganito, kung anong suot ko, pwede. Para magiging susundan nyo ng mga tao na come as you are. Amen? Hindi po pwedeng agayahin ko yung pinanggalingan ko kasi napansin natin wala pala yan sa Biblia. Alright? At doon sa legalism na yon, doon na tumatakbo ang pamamahala ng iglesia. Kabilang dito ang mga pinagbabawal ng simbahan sa mga miyembro na hindi nasusulat sa New Testament. Pinakauna dito, nangyari ito noong 4th century. Alam niyo kung ano meron sa 4th century? 400 years on the 4th century. Dito unang na-establish ang Christianity sa Vatican, sa Rome. Alright? Dito nagkaroon ng simula ang maraming legalism. Tapos dumating ang 16th century. Alam niyo naman kung anong meron sa 16th century. Reformation of the Protestants. Reformation of the Church. Nagkaroon ng sarili na namang legalism sa panahong yon na naipasa for 400 years hanggang ngayon na sinusundan ng lahat ng mga daughter churches ng mga churches na itayo noong 16th century. Isa sa legalism. No? Ang Biblia ang gagamitin nyo, dapat King James Version lang. Kasi pag gagamit kayo ng hindi King James Version, no, yan ay mali na. Yung mga ganon, ano? Maraming mga do's and don'ts, okay? So, ganun po yan. Nasundan ng 16th century. Ngayon, yung ating mga nanay-tatay na nauna sa atin, ipinasa sa atin yung legalism ng kanilang church, kaya tayo din ay legalistic na rin. Yun ang naging problema. Alright? So, yan. Pakibasa ang 1 Corinto 3:11. Ready? Go. Sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Jesucristo. Kita mo? Wala nang ibang pundasyon ang maaring ilagay maliban sa nailagay na. Ayan o. So si Jesus Christ lang dapat
ang pinakalegalidad ng church. Kumbaga, siya ang sentro ng ating pagtitipon. Amen? Kibasa ang legalism in churches today. Ready, go. Ang legalismo sa iglesia ay mga turo, batas at tuntuning hindi inuutos ng Biblia. Hindi kailangan pero mahigpit na ipinapatupad sa mga miyembro bilang kasulatan ng pananampalataya at pagiging matutuwi sa Diyos. From the biblical standpoint po, ang legalismo ay dagdag bawas sa nasusulat. Pero ang sabi ng Deuteronomy 4:1-2, huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Kung ano na susulat dyan, hanggang dyan lang. Sundin ninyo ang mga utos na binigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Sabi sa Pahayag 22:19, sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sino mang mag-aalis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay, yung tree of life. Kita mo ang kahigpitan ng Diyos sa dagdag bawas. Ito, meron ako nag-gather ng mga legalistic practices in many churches today. Ano yon? Dress codes. Kailangan meron kang ganito ang ating susuotin pag tayo'y papasok sa church. Yung regulasyon ng buhok, hindi dapat lalagpas sa shoulder ang mga lalaki. Dapat ganito ang cut. Kami ganun eh. Alright? Mga jewelry, walang jewelry Huwag yung maraming burloloy. No? Yan ay makamundo kayo masyado. No, walang tattoo, bawal ang mga tattoo. Bawal ang mga vape. Yung mga gano'n, no? Yan ay kakausapin kayo ni pastor at ipabura mo yan, yung mga tattoo na yan, kung hindi, mamili ka kung manatili ka o alalis ka. Yung mga gano'n, ano? Dietary rules, okay? May mga certain, dito sa church natin, bawal tayo kumain ng ganito, bawal kumain ng ganyan. Sabbath observance, kinakailangan observe ang Sabbath. Ito naman yung sa mga Sabadista, no? Church attendance quota. Kinakailangan, hindi ka po pwedeng umabsent ng 2 beses sa isang buwan. No? Sa church, kinakailangan nandoon ka. Kinakailangan mag-tithes ka talaga. No? Pag hindi ka nagta-tithes, kakausapin ka na ni pastor. No? Bawal ang alcohol, bawal uminom, bawal tumikim ng alak. Saan ka tayo makakita ng verse sa Bible na bawal tumikim ng alak? Ako'y hindi umiinom at halos hindi ako tumitikim ng alak. Pero bawal sa akin ang ipagbawal ang alak. Dahil wala sa Bible yon. Bawal maglasing. Lakas ng amen ng isa doon, no? Si Jesus Christ gumawa ng alak, 6 na drum na alak. Tubig ginawa niyang alak. Alright? Pinagbawal natin. No? Ang bawal ay lasing kasi nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Entertainment restriction, bawal manood ng sine. Kami po noon, bawal kami magsine. Lumaki ako sa church na bawal magsine. Kasi alam ko masama ang sine. Yung upuan mo sa sinehan, upuan yan ng mga makasalanan. At kung ikay anak ng Diyos, huwag kang makikiupo sa upuan ng makasalanan. Ang sinihan ay lugar ng mga makasalanan. Naku, matindi talaga ang legalism. Naipasa-pasa kasi yan mula sa mga parent churches. Denominational exclusivism, kami lang ang tama. No, sila sa demonyo yan. Yung church nila, dito lang kami. Huwag kayong makinig sa mga demonyo. Alright, so, specific Bible version lang gagamitin mo. King James lang tayo, Kung sino man ditong gumagamit ng ESV o NIV, sunugin nyo yan. Hindi yan sa Diyos. Mga ganun, no? Mandatory fasting schedule, prayer formulas, baptism formula, kinakailangan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pag ikay hindi nabautismuhan sa pangalan ng Trinity, Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi ka pa nababautismuhan ng tama, kailangan magpa-rebaptize ka. Meron namang, yung kalaban naman, sasabihin, kailangan sa pangalan ka lang ni Jesus mabautismuhan. Pag binautismuhan ka sa Ama, Anak, Espiritu, mali na yon. Kinakailangan ma-rebaptize ka. Ang dami natin mga batas. Amen po ba? Judging others. External holiness codes. Yung para makita na ikay mukhang banal, kinakailangan ayusin mo ang lakad mo. Huwag kang kekembot-kembot. No? Huwag kang
Huwag kang sisiga-siga maglakad. Lumakad ka, kumilos, umasta ka na parang Kristiyano. Mahinahon, ang boses, ang daming ganon. No? Mga rules and regulations. Amen. These are the legalistic practices ng mga churches kaya nagkaroon ng watak-watak ang mga church. Pakibasa Marcos 7:8. Ready, go. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao. Kita mo? Naging tradisyon na ang legalism over a period of time. Amen po? Yan. Kapag ka naglagay ka kasi ng isang set rules, nung nagsisimula ka pa lang, pag wala ka na at patay ka na at may pumalit na pastor, no? Lalo't yung pastor ay yung papalit ay dating taga-roon, doon na lumaki, homegrown, at siya ang pumalit, ganito ang naging rule natin na nakasanayan natin, gawin na natin itong sistema, tradisyon na yon. Legalism na yon. Ganyan ang mga churches. Pakibasa ang Colossus 2:20, kayo'y namatay ng kasama ni Kristo. Ready? Go. Kayo'y namatay na kasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag hahawak nito, huwag titingnan yan, huwag gagalawin yun? Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Sa biglang tingin, tila nga nakakabuti ang ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay hindi nakakapigil sa hilig ng laman. Alam niyo po ba, totoong-totoo itong verse na to nung ako'y nando doon. No? Ako'y lumalaki sa isang Christian church na marami kaming do's and don'ts. Feeling ko parang mas holier than thou na ako sa kanila. Mga ano yan? Mga hindi tunay na Kristiyano yan, sa demonyo yan. Judgmental na ako ngayon. Part ng legalism ang judging others eh. Okay? Kasi meron kaming set rules na kapag hindi ganito ang standard mo, ikaw ngayon ay mapagmata sa iba. Alright? So, ang feeling ko, mas holy ako, mas sinusunod ko si Lord, mas mabait ako, mas Kristiyano ako. Sila hindi. Ganun yun, ano? Pero, alam nyo, pag uwi ng bahay, pag nasa church lang pala, pag uwi sa bahay, nagkikrave pa rin ang, gusto ko to. No? Kasi bawal lang sa amin eh. Ayan ay sign of legalism na naging tradisyon at naging sistema na pinaiiral ng church. Alam nyo, ang legalism ay kalaban ng church. Number 1. Sabihin natin, number 1. Number 1. Kaya makikita mo sa listahan ng legalism, legalism ang number 1 na gates of hell ng church. Okay, legalism and bondage to man-made rules. Ano pa? Mga false doctrine, license to anti-nomanism. Ano po yan? Ito yung ginagamit ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang salvation o grace bilang license to sin. Ganun pala. Saved forever na pala ako. Once saved, always saved, eternally secured na ako. Pwede na ako magkasala. Kasi saved naman ako eh. Kalagay sa Bible, kahit yung saved, kahit yung Kristiyanong nagkakasala, save pa rin. Ito yung tinatawag na legalism. No, license to sin. Alright? False prophets and false Christ, worldliness, sexual division and sectarianism. Pansinin nyo, lahat ng yan mula number 2 hanggang pababa, no? Individual po yan ang nagko-commit ng ganyan. Pero yung number 1 ay hindi lang individual, kundi congregation, church-wide, etc. Kaya number 1 yan talagang legalism na kalaban ng iglesia ng ating Panginoon. So pwede talaga pong gamitin ang mga pastor. Aniwala kayo na pwedeng gamitin ng mga pastor na bilang adversary o kalaban ng church? Sino naniwala? Taas ang kamay. Pwede. Alam niyo kung bakit? Si Pedro mismo na si Pedro mismo sinaway ni Jesus. Si Pedro ay sinaway ni Lord, ni-rebuke ni Lord. Ang sabi niya kay Peter, kasi sabi ni Jesus, siya daw ay papatayin, siya ay mamamatay at ipapako, at siya ay
iaalay ang kanyang buhay. Yun ang purpose dito. Sabi ni Peter, hinila ni Peter si Jesus, dinala siya sa isang lugar. Ako, sabi ng ganyan, hindi ka mamamatay. Sabi ni Jesus kay Peter, Satanas, lumayas ka. O naging si Satanas si Peter. Lumayas ka, hadlang ka sa kalooban, sa plano ng Diyos. Ibig pala sabihin, kahit yung propeta, kahit yung apostol, ay hadlang sa church, sa plano ng Panginoon. Naintindihan natin? Tingnan nyo lang yan. So, tuloy tayo ha. Okay, pang-apat at ito rin panghuli. On this rock, I will build my church. Alright? So, si Jesus ang rock, sino naman ang church? What is church? Punta muna tayo dito. Para mas maintindihan natin, ang church, the word church came from two Greek words, ecclesia at saka kyriakon, doma. Okay? Ang ecclesia, ang pronunciation talaga niyan, ecclesia. Ang ecclesia, Greek word, it refers to people. It refers to the congregation, the people. Alright? Sila yung church. Ang kyriakon, doma, it refers to the building. Ang kyriakon po ay belonging to the Lord. Pag sinabing kyriakon, this thing belongs to the Lord. So this doma is building. This building belongs to the Lord. This is the Lord's house. This is the house of the Lord. Alright? Doon galing ang salitang simbahan. Na ang church ay simbahan. Building, house of the Lord, instead na congregation. No? In Matthew 16:18, sabi ni Jesus, pinili niya ang salitang ecclesia for the church that he was going to build. Instead na building. Okay? Instead na kyriakon doma. Doma, parang doon galing yung word na doma, no? At sa Latin, ang salitang doma, Greek ang doma, sa Latin ay Dominicus. Sabihin natin Dominicus. Mga Dominican. Yan yung mga nababasa yung mga Dominican, mga belonging to the house of the Lord, mga mga servants ito ng simbahan. Alright? So anyway. Right. So yun yung two words. So dahil ginamit ni Lord ang ecclesia, imbes na yung kyriakon doma, ang ibig sabihin, ang church na itatayo niya ay mga tao, hindi building. Naintindihan natin? Now, yung salitang ecclesia, binasag ito sa dalawang word na magkaiba. Yung ek, out of, yung kaleo, to call. Tinawag palabas. Called out once, ang ibig sabihin ng ecclesia. The called out once. Pangkat ng mga taong tinawag palabas. Okay, nasusundan natin? Saan tayo tinawag palabas? Tinawag tayo palabas sa kadiliman, papunta sa kaliwanagan. Ito yung church. Mga tao lang pala talaga ang tinutukoy na church, hindi building. Kaya mali ang connotation natin na pupunta tayo sa church. Yung salitang pupunta kami sa church, magsisimba kami, wrong po yan. Ito ang traditional na nakagisna natin. Alright? So, sa ating pag-aaral, itinatama natin yan. Ang Greek word ng church ay ecclesia. Nung translate ito sa Latin, naging ecclesia. Everybody say ecclesia. Iba ang pronunciation ng mga Latino sa mga Griego. Nung nakarating ang ecclesia sa Pilipinas, iba naman ang pronunciation ng mga Bisaya. Iglesia. Kaya nakasanayan na yung iglesia instead na ecclesia. Alright? Now, saan galing ang Tagalog word na simbahan? Para sa Lord's house. Bahay-sambahan. Alright? Ang kyriakon doma na Lord's house ay translate sa German. Ang sumunod kasi sa Latin, translation ng Bible ay Aleman, German. At sa Germany, ang church sa kanila na word, wala silang ibang word na mapili na tatapat sa tapat sa ecclesia. Isa lang ang word nila, ecclesia man or kyriakon, isa lang ibig sabihin ng church. Church in German. Translate sa English, church. Naintindihan natin? Sa Tagalog, simbahan. Hanggang na kumalat na ang Germany, ang isa sa naging pinaka-powerful na bansa noong unang panahon, no?
Kumalat na ang church teaching at connotation na ang church ay Kyriakon, church, or church building, hindi mga tao. Kaya ang pagsisimba ay pagpunta sa church. Kaya yun ang pagkaintindi ng Pilipino. Nung dumating sa Pilipinas, ang mga Kastila, itinuro nila ang katekismo. No, hindi nila itinuro ang Bible. Catechism ang tinuro nila at sa catechism nandoon si Kyriakon, nandoon ang simbahan. Na ang na-inculcate sa Pinoy mentality na ang pagsamba sa Diyos ay pupunta sa Lord's house. Pupunta sa Kyriakon Doma, pupunta sa church building. Alright? Kaya hindi ka makakapagsimba pag hindi ka pupunta sa church. Pag malapit ng mamatay, nasa ICU na, yung gusto mong ipagdasal sa Panginoon, hindi ka makapag-pray, pupunta ka sa chapel, hanap ka ng church, magpipray ka doon, Lord. Kailangan nandoon ka sa bahay ng Diyos. Para bang yung Diyos ay nakakulong doon sa bahay niya na wala siyang magagawa pag hindi mo siya pinuntahan doon. No? Naging dogmatic, legalistic na ang mentality ng tao tungkol sa church because of Kyriakon Doma na hindi naman yan ginamit ni Jesus Christ sa itatayo niya na church, kundi ecclesia, mga tao, yung kanyang tinutukoy. Ecclesia means believers are called out from darkness of the world into God's light. Yan. Okay, ito yung gathering. Ang ecclesia po, ganito yan. Nung simula pa lang, bago pa ginamit ni Jesus Christ ang salitang ecclesia, sa Matthew, sa lumang tipan pa lang, ang mga Griego, ang ibig sabihin, ang common na salitang ginagamit nila sa ecclesia ay tinatawagan ang lahat ng mga mamamayan, ang lahat ng mga homeowners, labas kayo ng bahay, labas kayo, at magmi-meeting tayo, may pag-uusapan tayo, pag-uusapan natin ang ating ayuda. Pag-uusapan natin ang ating mga rules na gagawin natin dito, magkakaroon tayo ng butuhan, etc. Civic meeting ng Ecclesia. Political ang connotation ng Ecclesia. Called out of their homes for an official meeting. Tapos, nung panahon na ni Jesus Christ, ginamit na ito ni Christ bilang called out ones mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. So, noong naging official state religion ng Rome, ang Christianity, no, ang mga naipakalat na katuruan tungkol sa pagtatayo ng iglesia ay si Peter ang pundasyon ng iglesia at Kyriakon Doma ang church. Naintindihan natin? So dapat alam natin itong history din, no? So ang tinutukoy ng mga na church ay ang mga tao. Pakibasa ito. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Yun yung tinawag tayo palabas sa darkness into His wonderful light. Chosen people, royal priesthood, holy nation. Alam niyo kung bakit nagkaroon ng mga churches na tulis-tulis, nagkaroon ng mga katedral? Kasi nung ma-establish po ang Christianity noong 4th century, ang ginawa ng mga ng government ng Rome, ng Vatican, yung kanilang mga malalaking, magagarang mga government structures, government buildings, mga libraries, pati yung mga templo ng mga pagans noong unang panahon sa Vatican, kinonvert nila into chapels, into basilica. Kaya nagkaroon ng mga ganitong structures. Mga churches doon, ganyan ang itsura. Yan po ay mga government buildings na kinonvert nila at tinawag nilang Lord's House, Kyriakon Doma. Tinawag nilang simbahan. Alright? Ayan ang itsura yan, basilica. Alright?
So ginastusan po yan. Kaya malalaki ang mga church. Nung mauso ito, sinundan na ito ng marami mga churches, pati ng mga protestante. Noong 16th century, nagtayuan na rin ng mga malalaking churches. At ang connotation na naipasang understanding ng tao sa church ay building. Naintindihan natin? Pero hindi pala. Kundi mga tao pala na tinawag ng Panginoon from darkness into His marvelous light. Amen? Palakpakan natin si Lord dyan sa part na yan. Purihin ang Panginoon. Sila yung mga sumasampalataya kay Kristo mula pa noong panahon ni Jesus. 2,000 years ago. Hanggang ngayon. At hanggang pati sa pagbabalik ni Christ, yan ang binubuo ng church. Sa madaling salita, ang iglesia po isang universal mystical body at hindi isang physical building na may mga dead walls, dead statues, stained glass windows, and high pointed roof towers. Naintindihan natin? Pag sinabing mystical church, hindi nakikita, sikreto, nakatago, concealed. Walang image ng church, wala kang. So hindi mo masasabi na ikaw ay kabilang sa church, sino ang mga kabilang sa church kasi mystical. Alright? So yun ang ibig sabihin. Hindi po siya nakikita. Walang physical na katayuan o kaanyuan ang tunay na larawan ng mga kabilang sa iglesia ni Kristo. Kaya maling-mali yung ikaw ay kailangang umanib sa isang simbahan para ikaw ay mapabilang sa iglesia ni Kristo. Wala sa pag-anib sa simbahan o sa relihiyon ang pagiging kabilang sa tunay na iglesia ni Kristo. Agree kayo? Amen. Maling-mali po yan, ano? Now, the Church of Christ or Ecclesia is the universal mystical body of believers na mga tinawag palabas sa darkness into His marvelous, wonderful light. Amen? So, hindi ito nakabase sa alinmang religious organization or institution ang church. Whether you are a Catholic, whether you are a Baptist, a Protestant, a born-again, Pentecostal, charismatic, or what. Walang label, wala lahat. Ang mystical body, mystical church, ecclesia, ay hindi nakasalalay kung ano ang iyong religious affiliations. Kung ano ang iyong legalism. Kaya nga, ang tunay na church hindi kayang gupuin ng legalism. Kasi mystical. Everybody say mystical. Mystical. It is something that only God sees. Mga tinubos ito ng dugo ng Lord. Yung iba nasa Baptist, yung iba nasa Pentecostal, nasa Charismatic, yung iba nasa Katoliko, yung iba ay maari nasa Sabadista. No, basta may isa ka lang kasing standard para ikaw ay mapabilang sa body of Christ, mapabilang sa church. Ito ang sukatan. Basta yung tao ay kinikilala niya personally sa kanyang puso si Jesus Christ bilang bugtong na anak ng Diyos at Diyos. Iba kasi hindi naniniwalang Diyos si Kristo. At Diyos na nagkatawang tao upang maging tagapagligtas. Pag kinikilala mo siya sa iyong puso na ganon, no? Kabilang na agad ang taong yan sa tunay na iglesia ni Kristo. The true church of Christ. Ang universal mystical body of believers or ecclesia. Bigyan ko ng isang sample dito. At itong sample to, gas-gas na to sa akin eh. Baka makikilala nyo na sa akin pag na-example ako. Isa lang ang example ni Pastor Edwin eh. Ano yun? Yung tulisan na katabi ni Jesus Christ sa cross. Yung kasi ang pinaka-best example of grace of God. This is the best example, standard of salvation. Yung taong ito, never na sumama sa ministry ni Christ. Ang taong ito, never naging good religious a member of Judaism, kasi kriminal siya. Ang taong ito ay walang matinong ginawa sa kanyang buhay hanggang sa huling hininga. At hindi niya nag-sorry kay Jesus Christ. Lord, sorry bago man lang ako malagutan ng hininga, sana patawarin mo ako. Walang sorry, walang pagsisising ginawa. Anong ginawa lang niya? Pag binasa niyo yung sinabi niya kay Jesus Christ sa katabi ng krus, anong ginawa niya? Kinilala niya lang si Jesus Christ na walang kasalanan. No?
Ganun yun. Yung taong, ang pangalan daw noon ay si Demas, never siyang sumama kay Lord, pero siya pa yung kauna-unahang isinama ni Lord sa paraiso. Daig niya pa si Peter. Naintindihan natin? Ang sabi nga nila, pag ikaw daw ay namatay, pupunta ka doon, sasalubungin ka ni Pedro. No? Pero, ang taong ito, nauna pa to kay Pedro. Alright? Pag tinanong kaya yung taong yun, tanongin kita, Dimas, teka muna, bakit ka nandito? Paano ka napunta rito sa langit? Ano ang sasagot ni Dimas? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam ba't nandito ako. Sinubukan ko lang naman humirit, baka sakaling makalusot. No? Hindi nagdalawang isip, isinama kaagad ako. No? Ano bang theological understanding mo tungkol sa pagpunta sa langit? Hindi ko alam. Alam niyo, pwede lang isagot ni Dimas. Ba't siya napunta sa paraiso? Alam niyo kung ano lang pwede isagot? Yung truth na nangyari sa kanya. Hindi ko alam eh. Yung tao sa kaliwa ko, yung taong nakapako sa tabi ko, di ko nga siya masyadong kilala, pero ang alam ko lang kasi sinabi ko lang sa kanya, isama niya ako. Isinama ko kagad. Naniwala siya. Ganun lang. Pag kinilala mo si Kristo bilang anak ng Diyos, manunubos, tagapagligtas sa iyong sarili, no? Alam na ni Lord kagad ang nasa heart mo. Amen. Ikaw ay bahagi na ng church. Alam niyo, hindi ito tinuturo. Ang tinuturo, no? Kailangan tumayo ka sa iyong kinauupuan, magkaroon ka ng lakas na loob na isangyaw si Kristo sa Bisaya. Sinong Bisaya dito? Ipakilala, declare mo ang iyong faith, pumunta ka sa harap, alisin mo ang hiya mo, at sumunod ka sa akin sa panalangin. Mga ganon, mag-confess ka na iyong kasalanan. Hello? Pag hindi mo raw ginawa yon, hindi ka saved, hindi ka pa born again. Pumunta ka na ba sa harapan para tumanggap kay Jesus Christ? Hindi pa. Maski believer ka na, ha? Hindi pa. Hindi ka pa saved. Legalism yun. Naintindihan natin? Alright, so marami tayong mga matitinding legalism na hindi natin aware. So, ang point ko dito, look at me. Ang point ko dito sa lahat ng mga nanonood ng video na ito, kay Trinitarian ka, oneness ka. Kay nagbabautismo ka sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo o ang bautismo mo lang ay sa pangalan ni Jesus, kay sumasayaw at lumulundag ka kapag nagpipraise and worship o nakaupo ka lang na para kang tuod, no? Kay mature o immature Christian ka, si Lord ang nakakaalam ng puso mo. Kung kinikilala mo si Lord sa iyong puso, kabilang ka sa church. Amen. Hindi sa mga palasimba, hindi sa mga nagbibihis ng mukhang banal ang church. Naintindihan natin? Pakita ko to sa inyo. Ito na yung medyo bato na gusto kong i-share sa atin. Meron dalawang nagbabangga ang grupo sa relihiyon ng Judaismo. Ang mga Samaritan Jews at saka mga Hudyo mismo, mga Jews. Now, si Jesus Christ sa John chapter 4, no, humingi sa babae ng inumin. Sabi ng babae, ba't ka humingi sa akin ng inumin? Di ba Hudyo ka? Bawal sa inyo makipag-usap sa mga Samaritano. No? Kung alam mo lang, kilala mo lang ang kausap mo, ginang. Sabi ni Jesus. Na alam na natin ang story. Alright? Ang mga Samaritano at ang mga Hudyo ay magkalabang mortal. Magkababayan sila, magkalaban silang mortal dahil sa kanilang paniniwala tungkol sa relihiyon. Ang mga Samaritano naniniwala sila na sa Mount Gerizim, doon sila nagtayo ng temple, no? Naniniwala sila na yun ang pinakabanal, pinakasagradong lugar na dapat worshipin o sambahin si Yahweh. So lugar ulit, building ulit. Ang mga Hudyo, hindi, mali kayo. Nasa amin ang kabanantipan, ang Ark of the Covenant. At ito ay tinayo pa ni Solomon sa Solomon's Temple, nandito ang Diyos. Okay? Kaya nagkakamuhian yung dalawa. Hindi, sabi ng mga Samaritano, dito sa Mount Gerizim, ibinaba ng Diyos ang blessings, no, sa atin. No? Dito sa Mount Gerizim, ibinaba ng Diyos ang 10 utos. Ang lahat ng, kumbaga marami, at dito sa mount na ito, unang nagtayo ng tabernakulo at
alay ng paghahandog ang si Moises. So hindi sila para silang mga relihiyon ngayon na nagbabangayan. Naintindihan natin? Oh, kayo mali, kami ang tama, no? Ganon, bangayan. Sabi ng babae. Pakibasa mo na yung sabi ng babae. Ready, go. John 4:19. Ready, go. Sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na nasa Jerusalem na dapat sambahin ang Diyos. Merong religious na pag-aawayan sila. Anong sagot ni Jesus? Sinabi naman ni Jesus, ready, go. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Anong ibig sabihin yan? Anong pinupunto dyan? Malinaw po na sinasabi ni Lord na wag na kayong mag-away-away kasi aalisin na ng Diyos ang age-old tradition of place of worship at mga ritualistic system ninyo. Wala nang bundok-bundok, wala nang templo-templo, aalisin na yan. Ibig sabihin, nung si Jesus Christ ay naparito, tinanggal niya na ang sistemang nakagawian tungkol sa simbahan, kung saan ka sasamba. Tama? Wala nang simbahan. Wala nang place of worship. At ang worship ay hindi na patungkol sa pagbabaw. No? Di ba? Ang worship kasi ay tungkol sa pagbaw sa Diyos. No? Tinanggal na yan. Lahat ng ritual tinanggal na. Anong sabi ni Jesus Christ 1:4-23? Ready? Go, pakibasa. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Iniba na ang kalakaran ng worship. Tingin kayo sa akin. Di ba ngayon, sinusundan pa rin natin yung worship ni David, the way David worship. Paano ba si David mag-worship? Ha? Sumasayaw, lumulundag, pumapalakpak, sumisigaw, nagpupuri, nakataas ang kamay, nakadapa, nakabaw, lahat at umaawit. At meron pa silang singers sa temple nila, sa tabernacle. No, yung grupo ni Levi, yung tribu ni Levi. Ang way of worship nung unang panahon ng mga Hudyo ay ganon, ritualistic, meron silang programa. At itong sinusundan natin ngayon, naintindihan natin? Pero sabi ni Jesus sa verse na ito, dito marami ang nakakamiss sa truth na tinutukoy dito ni Jesus Christ. Wala na lahat ng yan. Inalis na yan. Ang tunay na pagsamba ay hindi na sa simbahan. Ang tunay na pagsamba ay sa espiritu na at sa katotohanan. Mamaya, i-breakdown ko yan. Now, gusto ko lang sabihin dito na lahat ng ginagawa ng mga churches ngayon ay ipinagpapatuloy pa rin ang ritualistic, modern way of ritualistic Old Testament worship kahit pinatanggal na ito ng Lord. So yung palang pagsisimba, pupunta ng simbahan, aawit, magpupuri, magpapalakpakan, naging sistema na ito at ritual na ito na hindi naman ito tinuro. Now, saan sa Bible tinuro itong mga programang ganito? Anong tinatawag natin sa worship service natin? Sa pagsamba natin, di ba, worship service. Saan sa Bible yun? Na merong worship service. Inimbento na lang yung mga programa. O una, ikaw magpipray ha, pagkatapos opening muna yan. Music muna, keyboard muna. Mga ganon. Maganda sa paningin yan, sistema, walang problema doon. Kaso, ang mga tao nga sa paglipas ng panahon, ma-inculcate sa isip nila, sa mga bagong born again, sa mga susunod na henerasyon, na ito ang tunay na worship. Na kinakailangan nakapikit ka, kinakailangan nakabaw ka, kinakailangan mukha kang malungkot, kinakailangan umawit ka sa Panginoon, kailangan nakataas ang kamay mo. Ito ay ibang-iba
sa pagsamba sa espiritu at katotohanan. Hindi na sa mga templo-templo, hindi na sa kung saang lugar dapat sumamba. Inalis na pala yan. Nasusundan ba natin to? I know this is hard sa karamihan sa atin kasi maski tayo, meron tayong place of worship kasi dito tayo lumaki. But I'm preaching to you the exact words that Jesus said. Amen? Whether or not it will hurt you, it will hurt me, whether or not gagawa natin to ng paraan, kung ano talaga, pero hindi po bawal ang mag-fellowship. Yan ang good news. Amen? Fellowshipping is in the New Testament. The gathering, the assembly of believers, nandito. Amen? Ito yung ginagawa natin. Iwasan lang natin lahat ng rules and regulations. Dapat wala. Amen? Now, so yan ang sinabi ni Jesus Christ. Wala na yung Mount Gerizim, wala na yung Temple Mount, ang Jerusalem na temple na yan. At alam niyo po ba, nagkatotoo yun? Alright, ano ba ang tunay na pagsamba? Ang tunay na pagsamba sa espiritu at katotohanan ay ano? Una, pagsambang pwede kahit saang dako. Agree kayo? Kasi wala nang ang place wala nang temple. Kahit wala kang building, house church lang. Kaya mga churches nung unang panahon ay house churches lang. Walang mga katedral, walang mga tulis-tulis, walang mga malalaking magagarang programa. Wala nga silang sinasabi na meron silang praise and worship Inimbento na lang natin yun No? Para magkaroon lang ng kantahan. At nagkaroon ng legalism doon. Kinakailangan pag may praise and worship. Itong rules. Ganun, ano? So, pagsambang pwede kahit sa dako, walang designated building or place of worship. Pagsambang walang anyo na nilikha ng kamay ng tao, mga ritual, larawan, at relics. Alright? Pagsambang walang biases, meaning walang tradisyon, walang legalismo, walang do's and don'ts. Pagsambang may gabay ng Holy Spirit o Spirit-filled. Pagsambang hango sa salita ng Diyos ang itinuturo, God's Word is preached. Pagsambang tapat sa sarili at di pakitang tao. Walang hypocrisy, walang double life. Pag nasa simbahan, mukhang banal. Pero pag nasa bahay, iba ang buhay. Alright? Ang tunay na pagsamba sa espiritu at katotohanan ay wala sa lugar, wala sa mga programa, wala sa religious acts, wala sa pagiging, sa lahat ng karaniwang ginagawa, kundi ito ay sa buhay. Sabihin natin na buhay. Ang tunay na pagsamba na tinatangkilik daw ni Ama ay ang malinis na budhi, tahimik na pamumuhay at pag-iwas sa masamang impluensya ng mundo. Yan na ngayon ang inyong magiging alay na pagsamba. Amen? Yan o. Ang pagsamba kasi sa salitang Griego, proskuneo. Sabihin natin proskuneo. 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 The word worship, the biblical worship is proskuneo. Shakak sa Hebreo. Okay? Isa lang ang ibig sabihin ng pagsamba. Para ka makasamba nung unang panahon, kinakailangan luluhod ka, kinakailangan yuyukod ka. Ginagawa ba natin yun? Hindi tayo sumasamba. Makanta lang tayo. Saan sa Biblia mababasa na ang pag-awit ng praise and worship ay pagsamba na? Wala. Wala. Ang pagsamba sa Biblia ay proskuneo. Yuyukod ka, dadapa ka, luluhod ka bilang pagbigay galang. Kung hindi mo ginagawa yon, hindi ka sumasamba. Pero na iba ang kahulugan ng pagsamba sa modern times. Ang pagsamba ay pagpunta sa simbahan, pag-awit, pagpipray, yun na ang pagsamba. Which is pala mali. Alright? Now, itong ganitong klaseng pamamaraan ng pagsamba na ginagawa din naman kahit na mga unbeliever o mga pagano. Di ba mga pagano, ganyan din sumamba? Dumadapa pa nga No? Alright? Listen carefully. Tinanggal na yan. Yung worship na proskuneo na ganyan, wala kang mababasang proskuneo na iniutos ng Panginoon na pagsasamba kayo sa Diyos, kinakailangan nakaproskuneo kayo.
Kailangan nakaganyan kayo ng puso. Wala na yan. Kasi isa itong ritualistic way of worship ng lumang tipan at bahagi ito ng sinabi ni Kristo na aalisin na yan, aalisin na ang temple, aalisin na lahat ng lugar ng worship at lahat ng mga ritualistic. At ang magiging paraan na lang ng pagsamba ninyo ay itong nakalagay dito. Pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Pakibasa itong Roma 12:1. Ito yung pinaka-gist nung gustong sabihin dyan. Ready, go. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Kailan natin mababasa o saan natin makikita sa Biblia na si Pedro, si Pablo at ang mga apostoles ay sumamba sa Diyos na yumukod ng kamukha nun? Dumapa. Lumuhod. Wala tayong mababasa. Ang tunay daw na pagsamba at katanggap-tanggap sa karapat-dapat pagsamba sa Diyos ay ang banal at kalugod-lugod na pamumuhay sa Panginoon. Yan yung worship in spirit and truth. Alright? Ang truth dyan ay alin? Yung wag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Alright? Upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Ito ang gist ng sinasabi ni Jesus Christ na pagsambang tinatangkilik ng Ama. Amen po ba? Alam nyo, nagkatotoo yung sinabi ni Jesus Christ na mula ngayon, hindi na sa pamamagitan ng mga templong ito ang pagsamba. Aalisin na lahat ng yan. Noong AD 70, ano nangyari sa Israel? History na ito, ha? Sabi ni Jesus Christ, walang bato sa kapwa bato ang hindi iguguho. Ibabagsak ang Temple of Jerusalem. Isa ito actually sa dahilan ba't pinako si Kristo sa krus. Prinospesay niya na ang templo, pinaka-sacred building ng Jerusalem ay i-destroy. Alam nyo, nagkatotoo ito noong AD 70. Sa pamamagitan ng General Titus ng Rome, no? Ginigba ang temple, ninakaw lahat ng laman nito, lahat ng mga ginto, lahat ng mga meron sa temple, at sinunog ang temple, pinatay ang milyon na mga Hudyo, nagtakasan ng ibang Hudyo, nagpuntahan sa iba't ibang bansa, no, for refuge, at binura ng Rome ang mapa ng Israel sa Middle East. Walang Israel mula AD 70 hanggang 1948. Na bumalik lang ang Israel sa mapa noong 1948. Nagkaroon ng independence at naging bansa ulit ang Israel. Pero for almost 2,000 years, walang Israel, walang Judaism, walang temple, walang Mount Gerizim, tinanggal ng Panginoon. Ang ibig lang sabihin noon, ang tunay na pagsamba ay wala na sa mga temple, kundi tamang pamumuhay sa Panginoon. Amen? Kaya kung ikaw ay pumupunta sa fellowship, nag-church ka, pumupunta ka sa fellowship, nakikisalamuha ka sa mga kapatiran, pero namumuhay ka ng taliwas sa salita ng Panginoon, hindi katanggap-tanggap ang iyong worship. Amen. Amen? Tandaan natin yan. At hindi tinatawag na church ang fellowship. Ang fellowship, ang tamang word para sa mga believers. We are here to fellowship. Everybody say fellowship. Fellowship. Ang ibig sabihin ng fellowship, you don't go to church to worship. Because worship is not singing, worship is not raising of hands, worship is living the life in spirit and in truth. Amen? Yan ang worship. Ngayon, pupunta ka sa church para makipag-fellowship as commanded by the apostles. Now, anong ibig sabihin ng fellowship? Makipagkapwa-kapatiran ka. No? Maglingkod ka kay kapatid. Tumulong ka sa gawain. Ipakalat ang mga salita ng Panginoon. Amen?
by supporting the ministry. That's the purpose. We don't come here to pray. We don't come here to worship because there's no worship in church. Worship is in your 7 days a week na pamumuhay. Amen? Nasusundan natin. Hindi ito alam ng maraming mga tao. Ang akala nila, ang worship ay pupunta ng simbahan. Alright? Inalis na nga ang simbahan, binalik na naman ng mga tao. Ha? So, pilit ng dyablo sirain ang itinuro, ang church na tinatag ni Jesus Christ, mga tao, hindi keriakondoma. Amen? Ecclesia, hindi keriakondoma. Memorize the words. Amen? Pero nobody can destroy, can go against the will of God. Alam nyo, merong isang theologian noong around 200 AD. Ang pangalan niya si Tertullian. Sinulat niya, sabi niya, the blood of the martyrs is the seed of the church. Ang ibig sabihin po nito, sabi ng mga scholars, ang ibig daw niyang sabihin, mentras pinapatay ang mga members of the church, lalong lumalago ang church. Naintindihan natin? Kaya mula noon nagtatribe ang Christianity, dumaan man ang Catholicism, dumaan man ang Dark Ages, dumaan man ang Protestantism, dumating ang mga Pentecostals ng 20th century, lahat nagdatingan na, nagkaroon ng maraming legalism, ang Church of Jesus Christ, tunay na Iglesia ni Cristo, the true Church of Christ, ay nagpapatuloy dahil ito ay hindi nakasalalay sa lahat ng mga physical aspects na ginagawa ng church. Against sa church, yung gates of hell. Amen po ba? Patuloy ang church sa kanilang underground gatherings dahil sa persecution, isa lang ang dala nila, salita ng Diyos. Word of God. Amen? Wala silang instrumento, wala silang mga gitara, wala nga silang mga kinocompose na kante. No? Wala mga contemporary music, wala lahat ng yan. Pero acceptable kay Lord ang kanilang pagsamba. Na pag tayo nag-worship nandito, okay lang na kumanta tayo. Hindi naman bawal. Okay lang na mag-compose tayo ng awit. Okay lang na mag-pray tayo. Okay lang na magtaas tayo ng kamay, walang problema. Basta, sabihin mo sa iyong katabi, mamuhay ka ayon sa salita ng Diyos. Yun ang iyong pagsamba. Amen? Lord, marami pong salamat sa iyong salita na kaloob mo sa amin. Tinataas ka namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord sa lahat ng mga nunood ng mensahe ito. Naway, meron kayo nakapulutan sa tunay na Iglesia ni Cristo, the true Church of Jesus Christ, ayon sa banal na kasultan. Hanggang sa muli, nating pag-aaral ng salita ng Panginoon. God bless you all.